Isa naman pong magandang hapon sa lahat pong nakikinig at lagi pong sumusubaybay sa programa pong ito na live stream po na nasa ilalim po ng ECB, School of Church Builder. Once again, salamat po ng marami din po kay Pastor Wilbert and Ma'am Hasmin at sa kanilang pamilya na lagi pong nagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon na makapagbahagi po ng mga mensahe at salita ng ating Panginoon. Ngayong hapon po ay ating pong ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan na napakahalaga pong topic. The hidden cracks and fault lines that affects believers' destiny. Noong nakaraan po, napag-usapan po natin yung 50 bagay na doon po natin na silayan o na pansin at narinig yung po mga negatibong kalalagayan po. But nung nakaraan din po, napag-usapan din po natin yung mga importanteng bagay na magiging pong solusyon para ho lalo nating magawa ang misyon ng Diyos sa buhay po natin ito. At bilang din mga pastor, mga mananampalataya, kailangan po nating limiing mabuti ang salita po ng ating Panginoon. Pinag-usapan po natin nakaraan, yung pong number 1, sabi po rito, uli, our encounter with God's presence will lead us to see the solution of cracks and fault lines. Tama po. Every time we encounter God, lagi po nating makikita ang pinakang best solution from Him para po nating magawa lalo ang Kanya pong pinagagawa sa atin. Yan po yung ating number 1 na pinag-uusapan. Kaya ulitin ko rin po. Sabi po rito, crack is the one that limits the spiritual water level of a vessel, although you want to fill it until it overflows. But unknowingly, it easily slips out. What you are putting
in or investing because the vessel has no capacity to hold its contents. Yan po ay mapapansin po natin sa Book of Isaiah. Istorya po yan ni King Uzziah, na siya po ay lagi pong nakikinig sa kanyang mentor, sa kanyang pastor, na wala pong iba si priest Zechariah. Kaya naman po ang Lord ay lagi natutuwa sa kanya. Kaya dumating sa sandali na si King Uzziah ay naging powerful. Dahil po sa kanyang patuloy na pakikinig at pag-observe ng mga salitang nagagaling po sa kanyang pastor na si Zechariah. Pero siyempre, dumating ang sandali na siya po ay biglang bumagsak. Kasi sa totoo lang talaga, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ang tao ho ay nagtatagumpay na, dapat lalo po nating sikaping i-double, i-triple ang ating commitment, ang ating connection, at ang ating consistent na pag-observe ng tinatawag na explicit obedience sa harapan po ng ating Panginoon. Para po kumbaga sa tagumpay, maabot po natin yung rurok ng tagumpay. Kasi ho, patuloy natin ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Ulit ko po, sa panahon na tayo ay pinagpala ni Lord, sa panahon na tayo pinagkakatiwalaan ng ministry ng ating mga pastor, sa panahon na tayo po ay laging ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, kumbaga yung platform natin ay tumataas. Don't forget, sabi nga po madalas ni Pastor Wilbert, don't forget the hands that feed you. Huwag nating kalilimutan na mayroong tao na ginamit ang Lord upang tayo po ay kabitin, ika nga po, dalhin sa mas mataas na kalalagayan. Kasi mahalaga po ang ganyang mga bagay. Our capacity depends on the quality, availability, and consistency and receiving impartation and revelations from God that will bring us to a higher level of service. Mahalaga rin po yung ating kapasidad na tumataas. Pero siyempre, yung pong ating mentor, yung pong ating pastor, as instrument by God to enlarge our capacity, to increase our capacity, upang patuloy po nating matanggap ang mga impartition and revelations from God na ginagamit niya po ang kanyang mga lingkod para po sa atin. Ito po yung ating number 2 na pinag-usapan noong nakaraan. Our encounter with God will bring passion to pursue the Lord's mandate. Passion to pursue the Lord's mandate. Kasi mga kaibigan, maaari na mangyari po sa atin. Halimbawa, dumating tayo sa mga sandali na tayo po'y pinagpala ng lubos ng ating Panginoon. Baka ho dumating ang pagkakataon na instead na ang passion po ng Lord ang ating ipurso, baka ho mabaligdad. Yun na pong ating passion ang ating ipupurso. Yun na po yung ating gusto rather than yung gusto ng ating Panginoon. Ito po yung ating ikalawang pinag-usapan noong nakaraan. Kaya nga sabi rito, God wants to put something valuable inside us, but we have no capacity to accommodate and contain it because there is a crack. The Lord doesn't want us to miss His abundant grace. So, we have to patch it up to avoid contamination and ruin. Sa tuwing tayo po'y nakikinig, sa tuwing tayo po'y tumatanggap ng mga impartition, sa tuwing tayo po'y tumatanggap ng mga revelations, ang purpose po niyan ay upang tayo po'y tulungan
na lalo pong maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Lalo po tayo maging useful, maging a vessel of honor, maging instrumento ng ating Panginoon upang huwag po nating mamiss ang grasya na nais po ng Lord na laging padaluyin po sa atin. Kaya hanggat may pagkakataon tayong makinig po tayong mabuti. And then, pag may narinig ho tayo na isang bagay na bagamat ito'y kumukontra sa ating paniniwala, o di kaya'y ito po'y kumukontra sa ating pananaw, please, limiing mabuti natin. Ating limiing mabuti at pag-isipan. Sapagkat, anumang narinig po natin, God has a purpose for that. Every time we hear the message of God, lagi po siyang may magandang purpose kung bakit po natin narinig po ang ganung mga bagay. Amen, mga kaibigan. Kaya nga again, Prophet Isaiah heard the voice of the Lord. Nung maayos po ang crack sa buhay niya, narinig niya po ang Panginoon na nagsasabi, sino ang aming isusugo? Kaya nga po si Isaiah po ay napakabilis sumagot. Sabi niya, Here am I. Send me. Send me. Yung ganun mga word po ay napakahalaga. Kasi alam niyo ba minsan, marami pong tao, wala pong time, wala pong available na panahon para sumunod, para gawin ang ipinagagawa ng Lord. Halimbawa, tinawagan ka ng pastor mo o mentor mo. Natapat naman na mayroon ka talagang gagawin. So ano po ang iyong sasagot? Sasabihin mo ba, pastor, mentor, may gagawin pa ako eh. Ganun ba? Si Isaiah ho, naniniwala ako may gagawin din po siya eh. Pero ang maganda ho rito, sabi niya, here am I. Send me. Ano po ang naging reaksyon po ni Isaiah? Siya po ay nagbigay ng panahon para sa Diyos. Gaano man natin ka-busy, gaano man natin ka-focus sa ating mga trabaho, don't forget that every time your pastor may iuutos sa iyo, please be available to him. Be available. Sapagkat yun po ang kailangan. Sa Isaiah ho, yun po ang kanyang ginawa. Kaya sabi po rito, when we hear and receive the Word of God, it will cause us to go up higher and will get us ready to be sent by somebody in the name of the Lord. Wow! Ulitin po natin. When we hear and receive the Word of God, it will cause us to go up higher and will get us ready to be sent by somebody in the name of the Lord. Kasi tingnan po ninyo, marami pong taong gustong maglingkod sa Diyos. Marami pong taong gustong paglingkuran ang Panginoon. But they are not available to obey their pastor. They are not available to do something na gusto po ng kanilang pastor. So mahalaga po itong word po itong sent or sent by somebody. Because Isaiah, pumunta po siya sa pinagagawa sa kanya ng Lord. Why? Dahil ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanya. Gaano man nating kahusay na gawin ang isang bagay, ngunit kung hindi yun ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, it will become useless. It will become useless.
Kasi magigilang pong mahalaga ang ginagawa mo kung ito po ay umaayon lagi sa pinaggagawa ng Diyos sa iyo. At papaano mo malalaman na ang ginagawa mo ay umaayon sa pinaggagawa ng Diyos? Malalaman mo ito sa pamagitan ng tao o pastor, di kaya'y mentor na nakatataas sa iyo, na siyang nag-uutos sa iyo. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, madali pong sumunod, madali pong gawin ang isang bagay kapag gusto mo ang isang bagay na pinagagawa at pinasusunod sa iyo. Ba't papaano na lamang sa sandali na hindi mo gusto ang kanyang pinagagawa at pinasusunod? Gagawin mo pa ba kaya? So dito ho nasusukat yung ating pagsunod. Like Prophet Isaiah. Kaya nga sabi ng kay Isaiah, ito mangyayari. Ang pagsusuguan ko mga tao sa iyo, makinig man silang makinig, hindi sila makakaunawa. Tumingin man silang tumingin, hindi makakakita. Parang ganon. Kaya sabi ng Isaiah, hanggang kailan ito, Panginoon? So napakahaba po. Kaya sabi po rito, God wants us to be responsible as His servants, worthy to represent Him in the world wherever we go. Nais po ng Lord na tayo po ay maging responsable. Alam niyo po ba yung mga taong responsable? Ito po yung mga taong bagamat busy, but they have time to do something that the Lord wants them to do. Gaano man nila kabisi, but they have time to do that. Dahil alam po nila na yung oras na yun na ginagamit nila upang sundin ang Diyos sa katauhan ng kanilang mentor or pastor, nagpapatunay po yan na sila po ay mga taong responsable. Ika nga po. Mga taong responsable. At sila po yung mga worthy to represent God, to represent their mentor wherever they are or wherever they go. Di ho ba maganda ho? Na kapag ganyan ho ang ating ginagawa, ganyan po ang ating attitude or behavior, ay isang nakakaigayang pakinggan, nakakaigayang tingnan sa harapan ng ating Panginoon. Di ho ba mga kaibigan? Mas maganda po pag ganyan. Number 3. Sabi po rito, our capacity and interest in hearing the voice of God will increase. Will increase. Bakit kanyo? Kasi tama nga po na kapag ang isang sasakyan may tagas ang lalagyan ng gas, hindi ho siya makakalayo. Hindi ho siya makakaabot sa destiny na gusto pong abutin po nito. Pero kapag yan po ay naayos, wow! Yan po mangyayari. That even our capacity will increase, our interest will increase also in hearing the voice of God. Kasi po, every time we hear the voice of God, something will happen in our lives, in our family, in our business, all aspects of our lives. May mga pagbabago po mangyayari. From better to better. Ika nga po. Kaya, mahalaga ho na yung ating kapasidad, ito po ay tumataas. Yung ating interest, tumataas. Kasi tinan niyo po, bilang tayo po mga pastor, kanino bang interest ang ating pinagalaban?
Kanino bang interest ang ating ginagawa? Mahalaga pong ganong katanungan. Dahil kung anumang interest mayroon tayo, madeterminahan po yan pagdating ng tamang panahon. So mahalaga ho na ito po'y tumataas ang level o di kaya'y nag-i-increase. 1 Samuel 3:4-10. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am. Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am. You called me?" But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me?" "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down. And if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling, as at the other time, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Alam niyo ho, napansin ko po rito sa attitude po ni Samuel. Isa po siyang bata sa kabila po ng kanyang edad. Magaling po yung kanyang attitude in terms of hearing the voice. Kasi ang akala niya ho, yun lamang kanyang pastor ang tumatawag sa kanya. Alam niyo po, napakahalaga ho ang itong mga bagay. Si Samuel po, maaring nasanay po siya o sinanay po siya ni Priest Eli na makinig ng tama. Kaya, nung marinig niya po may tumatawag sa kanya, bagamat po siya ay nakahiga na, bagamat marahil siya po ay natutulog na, pero may narinig po siyang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. At alam niyo ba minsan, mga kaibigan, mga kapatid, nakakainis minsan. Pansinin niyo po, may mga tao ho, halimbawa may sadya ka po na napakahalaga. Tinatawagan mo sa cellphone. Hindi ka masagot-sagot. Kumbaga, napakahalaga pa naman ang mensaheng sasabihin mo. Napakahalaga pa naman ang bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Ngunit, hindi mo masabi sa kanya sapagkat yung kanyang cellphone maaring lobat, maari pong unattended, kasi yung may-ari ay maaring busy-busy. Minsan po nakakainis kaya yun. Di po ba? Na tumatawag ka, ngunit yung tinatawagan mo, hindi masagot yung tawag mo. Ilang ulit ka nang tumatawag, hindi pa rin sinasagot. O di kaya, wala yung sasagot. Alam niyo ho, bilang pastor na katulad niyo, ito po ay aking makaranasan. Maaring kayo man din po bilang mga pastor na katulad ko. Mayroon din po kayong makaranasan. Tinatawagan niyo yung membro mo, may malaga kang mensahe, hindi makontak, unattended, o di kaya'y cannot be reached.
hindi maabot. So minsan ho ay nakakapanglaw o di kay nakakalungkot. But Samuel, ibang klase ang kanyang attitude. Ang galing ho niyang makinig. Sa kabila ng kanyang edad na may kabataan pa. At alam niyo ba, ang mga kabataan minsan, pag natulog, parang mantika. Ika nga po. Pero ito ho, kakaiba ho ito eh. Wala naman po nakalagay kung ito ba ay maaga pa ba ito. Halimbawa, ang oras nito ay mga 9 o'clock. Pero wari ko ho, itong pangatlong tawag na ito sa kanya ng Lord, ng Panginoon. Madaling araw na ho ito. Pero ang maganda ho rito, Samuel answered. Ito ang maganda ho rito. Kumbaga talagang malapit kay Samuel ang grasya ng Lord. Because of his attitude, marunong makinig. Kasi nga po, ang pakikinig ay napakahalagang factor sa buhay po natin. Hindi lamang po pastor, hindi lamang po leader or member, kundi tayo pong lahat bilang mga tao, mahalaga po yung pakikinig. Kaya, sabi po ni Samuel, speak for your servant is listening. Ito ho ang malaking problema natin sa panahong ito. Sapagkat may mga tao ho na walang panahong makinig. Sometimes, and many times, they have time to listen sa ibang bagay. Halimbawa, TV. Palabas sa TV. They have time to do that. But in terms of listening to the word, wala silang panahon. Aywan ko ba kung bakit ganun? They have no time to listen to the word of God. It's because marahil sa kanilang business, at sa iba pang mga bagay. This is the problem of many Christians today. May panahon magtrabaho, may panahon gawin ang kanilang business, pero wala silang panahon makinig. Lalo-lalo na sa mga mensahe ng Panginoon. Balikan po natin si Samuel. Ang galing po ng kanyang attitude. Maaring ito ho ay bahagi ng pagkakatrain sa kanya ni Priest Eli. Bahagi ito ng pagkakasanay sa kanya ni Priest Eli. At hindi ho nalalayo. Alam niyo ba, minsan maraming kabataan ngayon, mas madali pa nilang marinig ang tunog ng kanilang cellphone kaysa marinig ang tunog ng ang tunog ng bibig ng kanilang mga magulang. Di po ba, mga magulang? Ilang ulit ka na nag-utos, hindi marinig ng anak mo. Pero yung cellphone, hindi man nag-uutos, tumunog lang, aba, napakabilis marinig. That's the problem. May panahon makinig sa ibang bagay, pero walang panahon makinig patungkol sa Diyos. May panahon sa cellphone, may panahon sa gadget, pero walang panahon makinig sa kanilang mga magulang. Tama po? Amin po ba, mga kapatid, mga kaibigan? Napakalaga po yung pakikinig. Kung bakit?
Dahil anumang ating naririnig, ito po ay magdidetermina ng magiging nating ugali o di kaya'y attitude sa buhay po nating ito. Kasi imposible ho. Tingnan niyo po ang magagaling po na aso. Ang kanilang ginagamit po ay ang kanilang pakikinig. Pero ang galing po nila. Yung po magamit po ng mga military, na mga aso, ang huhusay po nila. Gamit lamang po ang kanilang mga tainga. So tayo po bilang mga tao, higit po dapat. Kasi even si Noah, during his time, pakikinig din po ang ginamit niya. Abraham, pakikinig din po. Isaac, pakikinig po ang kanilang ginagamit. So kaya, napakahalaga po ng ating pakikinig. At ang pakikinig po natin, lalong-lalo na, ito'y nasusukat sa panahon na lalong-lalo na kung ang narinig mo ay hindi mo gusto. At doon masusukat kung anong klaseng attitude mayroon tayo pagdating sa pakikinig. Kasi madaling po pakinggan ang mga bagay na papuri sa atin. Di po ba? Ang sarap pakinggan na mga salitang nagbibigay parangal, nagbibigay papuri sa atin. But how about kung ang mga salitang narinig mo ay laging kumukontra sa iyong kalooban? At ang mga salitang marinig mo ay pagsaway para sa iyo upang ikaw ay ayusin. How about kung ang mga salitang marinig mo ay tiray punyal na tumatarak sa iyong emosyon o di kaya sa iyong puso? What will you say? Ano magiging mong reaksyon? Kasi dito sa istorya pong ito, di po ba alam po naman natin lahat na nung kinabukasan na tinanong po ni Priest Eli si Samuel kung ano po ang sinabi ng Lord. So ang ginawa naman ni Samuel, wala siyang tinago kay Priest Eli. Lahat po ng detalye na sinabi ng Lord sa kanya kay Samuel, lahat po ito sinabi ni Samuel kay Eli. Pero ang maganda ho rito, tingnan po ninyo, si Priest Eli mismo, magaling din po siyang makinig. Pero alam niyo ba, lahat po ng mensahe at salitang namutawi sa bibig po ni Samuel ay pawang negative against the family of Priest Eli. Pero tingnan niyo po ang kanya pong attitude. Hindi po siya nagwala, hindi po siya nagalit kay Samuel. Sa halip sabi niya, ito ang kalooban ng Lord. Mangyari ang kanyang nais. So ito ho yung tao na may pag-uugaling marunong makinig. Na kahit ang narinig mo ay pagsaway, pagsawata sa iyong maling gawain. Although siyempre, masasaktan ka naman talaga. Pero ang maganda ho rito, ang taong marunong makinig. Kahit ka nasasaktan, tatanggapin mong maluwag sa iyong kalooban. Tatanggapin mo ito ng bukal sa iyong puso. Dahil ang anumang narinig mong salita, ito ay iyong ikabubuti. Dito nga lang kay Priest Eli, hindi po ikabubuti niya, ikasasama niya po eh. Pero wala po siyang magawa because this is the word from God through Samuel. Mahalaga ho sa pinag-usapan natin ito. Yung pagtaas ng ating kakayahan in terms of hearing the voice of God. Kasi tingnan niyo po, kung di po natin matatanggap
ang mga salita na kuminsan ay kumukontra sa ating emosyon, kumukontra sa ating paniniwala. Papaano po tayo makakaabot sa pinakang sukdulan na gusto po sa atin ng Panginoon? Kaya sabi ko nga po noong nakaraan, ang Diyos po, ang salita po ng Lord, para po itong gamit ng isang magaling na carpenter. May lagari, may kata, may pait, may martelyo. Pero alam niyo ba, ang kahoy po, pag pinadaan po sa isang magaling na carpenter, ang ganda pong tingnan. Same thing with us. Being Christian, being pastor, leader, member of the church. This is how the word of the Lord na napakahalaga na ginagamit ng ating mga pastor upang i-shape, i-mold tayo. Kaya mahalaga ho ang ating pakikinig. Sabi po rito, weaknesses and sin practices are like time bombs that are waiting for their own time to explode. Tingnan po ninyo ha. Don't ignore God's warning because they have destructive consequence that will truly affect you and the people around you. Iyon pong ugali ni Priest Eli at saka ng kanyang mga anak, kalintulad po ng thought pong ito, ng quote na ito. Weaknesses and sin practices are like time bombs that are waiting for their own time to explode. Ito mga kaibigan, mga kapatid, nakakatakot. That's why kinakailangan talaga natin laging makinig. We must pay attention to what God is saying to you, to us, to what your pastor, your mentor is saying to you. Every time they preach to you, every time they give to you the word. Dahil po rito, na para pong time bombs na sumabog. At alam niyo ba, alam niyo naman po ang nangyari sa istorya po ng family ni Priest Eli. Na isang araw, 4 na miyembro ng pamilya ang namatay. Kasi hindi po nila binigyan ng pansin ang salita ng Panginoon. They are ignoring the word from God. So nagpatuloy po sila sa kanilang mga weaknesses, sa kanilang mga sin practices. Kaya para itong bomba, time bombs, na naghihintay lamang ng kanilang tamang oras. Nakaset ito. And then in a proper time, it will explode. Kaya nga sabi rito, don't ignore God's warning. Papaano po tayo winawarningan ng ating Panginoon? Winawarningan po tayo sa pamagitan po ng iba't ibang pangaral ng ating mga pastor. Kaya naman kami po mga pastor ay lubha talagang napakalaki ng aming responsibilidad. Na dapat din kami talaga ay nangangaral ng tama. Nangaral kami na may cutting edge, ika nga po. Nangaral kami na may accuracy. Na every time we preach the word, ang target namin ay yung espiritu ng tao, not the mind of the person. Dahil may mga tao po na nangangaral, ang lagi pong target yung utak ng tao. Kaya dami nilang alam. Halimbawa, magagaling sila sa mga Hebrew word, mga Greek word.
Wala namang po masama. Pero ang sinasabi po natin, every time we preach as pastor, see to it and be sure that every time we preach the word, there is always a cutting edge. There is always a word na kahit po yung mga tao ay nasasaktan kung kinakailangan masaktan. Dapat lamang. Kasi may mga tao ho na ito nga po pinag-usapan natin, na don't ignore God's warning because they have destructive consequence that will truly affect you. Tingnan niyo po mga magulang ko. Tayo po mga magulang. Makinig po tayo mga magulang. Kapag hindi po tayo natuto na makinig sa sinasabi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pastor, pamagitan ng ating mga leaders sa church, pamagitan ng ating ng mentor po natin, wala kang kamalay-malay. Ikaw pala bilang magulang, ikaw pala ay pwedeng maging dahilan ng ikakapahamak ng iyong anak. Wala kang kamalay-malay tungkol doon. Why? Because of your ignoring. Yung bagang madalas mo na hindi ka nakikinig. Yung bagang ang palagay mo'y nakikinig ka, pero in reality, hindi ka talaga nakikinig. Kung minsan naman ayaw mo talaga makinig. Don't ignore the message, God's warning. Even yung turo po ni Pastor Wilbert sa The Power to Prevail and Grace to Govern, naroon po yung about righteousness na ang Lord po ay nagwa-warning po sa atin bago pa tayo dumating sa sandali na paghisihan po natin isang pagkakataon na ayaw talaga natin mangyari. So bilang mga magulang, napakalago ito. Kasi kung mayroon man pong taong po pwedeng unang maapektuhan dahil po sa ating attitude in terms of pakikinig na hindi tama, una ho, kung ikaw ay magulang, maaring asawa mo unang maapektuhan. Ikalawa, yung anak mo, mga anak mo. Ikatlo, mga apo mo. Like Priest Eli. Like Priest Eli. Napakahalagang example po ito. Na tayo po ay matuto lagi na makinig sa kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Pero ang totoo, mahal tayo ng ating Lord. Can you imagine that? Unang maapektuhan ng mga taong ito, ang unang taong maapektuhan, yung mga taong malapit sa iyo. Pero ang totoo niyan, ikaw lang marahil ang dahilan. Kaya limbawa, kung ayaw mo marinig ang pastor mo, hindi mo gusto, lilipat ka ng simbahan, wow! Kahit ka saan lumipat, kasi hindi ito patungkol sa simbahan. It is about your attitude towards the Lord. Kaya kahit saan kang simbahan pumunta, palipat-lipat ka. Pero dahil gusto kang ituwid ng Panginoon, marinig mo ang salita ng Panginoon na nagwa-warning, nagbibigay ng warning sa iyo. Kaya dapat kang makinig. Tingnan niyo po, hindi ho ba saan mang kalsada ka pumunta? Halimbawa doon sa mga lahat naman tayo nagbiyahe, dami pong signboards, mga signage na makikita po natin. Bakit po yan nilalagay po ng ating gobyerno? Upang tayo po ay bigyang pansin, tawagin yung ating pansin, na bago pa man dumating ang sandali na may mangyari sa iyong pagbiyahe na hindi maganda, dapat mong laging bigyang pansin yung mga signage, yung mga karatula na nagpapaalala sa atin. Pero siyempre, ang daming driver na binabaliwala po nila ang mga signage na yun. Kaya, yan po ay nagiging cause of accident. Kaya marami pong tao, even Christian, dumarating sa punto na may mga nangyayari sa kanilang hindi tama is because of their attitude. Anong attitude yon? Pag-i-ignore
pagbabaliwala sa sinasabi ng salita ng Lord. Kaya nga po nakalagay po rito, 1 Samuel 3:2-3. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was laying in his usual place. Nasaan po si Samuel? Nandun po sa kanyang nandun po sa kanyang favorite place, usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Kaya naman ho pala, madali pong narinig po ni Samuel ang tinig po ng Lord. Because every time na siya po ay mamamahinga at matutulog, hindi po siya lumalayo sa ark of the covenant. Ark of God. While priest Eli, lagi po siya nasa kanyang usual place. Kumbaga, kanya po itong comfort zone. Another, Jonah 1:1-12. Maganda ho ito, mga kaibigan. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh, and preach against it, because its wickedness has come up before me. Sabi ng Panginoon, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. To flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Pinagtapon po nila makagamitan para lang daw po gumaan. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots for to find out who is responsible this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher. So they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that is my fault that this great storm has come upon you." Pansinin po natin, mga kaibigan, yung pong tao na tinawag ng Lord, yung tao na magre-release ng blessing, magre-release po ng grace, ay naging tao na carrier. Carrier po siya ng ng disaster. Bakit po? It's because of the attitude of Jonah.
Ano pong attitude niya po? Kasi bago niya po sinuway ang Lord, he listened the voice from God, the word from God. Kasi imposible pong marinig niya o matanggap niya ang command ng Lord na siya po'y pumunta ng Nineveh na kung wala po siyang naririnig na tinig mula sa Panginoon. Kaya mahalaga ho talaga ang pakikinig. Tamang pakikinig. Ang problema ho dito, instead na si Jonah ho ay pumunta sa Nineveh, pumunta po siya ng Tarsis, alam naman po natin ang istorya. At ang mapanglaw ho rito, nung sila po'y nasa laot na, can you imagine that? Kung kayo ho ang pasahero sa barkong iyon na kasama po ni Jonah, baka hindi ka makapagtimpi. Baka masaktan mo si Jonah. Na siya lang pala naman talaga ang pinakang bukod tanging dahilan ng muntik-muntikan po nilang pagkamatay lahat. Can you imagine that, mga kaibigan? Kaya ito ho, kapag ikaw pala bilang mananampalataya ay hindi ka marunong makinig. Dahil sa hindi ka marunong makinig, wala kang kamalay-malay, isang araw, katulad po ni Jonah, baka dahil sa iyo, kaya nga naalala ko ho, alam niyo ba kung minsan, marami pong mga Kristiyano, mga born again, nagtatrabaho saan mang opisina, company na kanila pinagtatrabahuhan. Pero alam niyo ba, hindi po sila nagiging blessing. Hindi po sila nagiging pagpapala. Like Jonah. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, tayo po mga born again na tinatawag, na mga pinagpala po ng Lord. Kapag tama po ang ating pakikinig, kapag tama ang ating attitude before God, before our pastor, saan ka man mapunta, saan ka man magtatrabaho, I believe that the Lord will bless you. Not only your personal life can blessed by God, but also your company, the business you belong. Halimbawa, sa company na kinabibilangan mo. Kasi ako ho, malakas po ang aking paniniwala na kahit po unbeliever pa ang amo mo, unbeliever pa ang manager mo, ang bisor mo, pag tama ang ugali mo, tama ang buhay mo, tama ang attitude mo, tama ang pakikinig mo, the Lord is there to bless you and also your company. Bakit kanyo, mga kaibigan? Kasi marami pong pattern sa Biblia, marami pong blueprint sa Biblia na nagpapatunay na kapag tama ang buhay mo, tama ang pamumuhay mo, you will become a channel of blessing to other people. Kahit pa sila yung mga unbeliever kung sabihin, kahit pa sila hindi mananampalataya, kumbaga hindi mananampalataya. But the Lord bless them through you, sa pamamagitan mo. Ito pong problema kay Jonah. Siya po ay tinawag ni Lord para maging channel ng pagpapala. Can you imagine that? Mukhang nabaliktad ang pagkakataon dito sa istoryang ito. Yung mga tao sa paligid niya, nagkaroon ng matinding takot sa Lord, masidhing takot sa Panginoon. Samantalang si Jonah, parang wala lang. Parang wala lang. Ito ho yun, mga kaibigan. Kapag hindi ho tayo naging maingat, hindi ho tayo natuto, wala kang kamalay-malay, pwedeng ikaw pala ang dahilan ng disaster na nangyayari. Naalala ko nga si Pastor Wilbert sa kanyang pangaral, kung saan man daw po ang location ng ating simbahan, hindi nagkamali ang Lord na ilagay doon sa lugar na yun ang ating simbahan upang maging blessing sa barangay, kung nasa barangay, sa town, kung town, sa city or city. Hindi siya nagkamali. Pero ang malaking pagkakamali, yung mga tao ho
na tinawag ng Lord na kung minsan ay hindi marunong makinig. Kaya dahil lang po dyan, itong istorya pong ito, ang tindihong nangyari. Salamat na lang po ng Lord ay may tsansa pang ibinigay kay Jonas. Pero can you imagine that? Ang hirap po noon. Ang hirap noon. Tayo po, kung nagkaroon po sa Pilipinas ng lockdown ng ilang buwan, mas matindi po kay Jonah. Ang lockdown na yun. Kasi imagine nyo po, 3 araw, 3 gabi, walang bihis, walang kain, walang inom, walang ligo, walang kuryente, wala po siyang galawan. Ang hirap noon. Para po siyang nasa Bartolina. Kaya nga po si Pastor Robert narinig ko po sa kanyang pangaral about this matter. Sabi niya, may mga pangyayari sa buhay natin. Maaring hindi na maulit po ang nangyari kay Jonah. Pero pwede po tayong lamunin ng isang sitwasyon na ayaw natin. Kaya, mahalaga ho na tayo ay marunong makinig. Lalong-lalo na may mga pastor tayo, may mentor tayo, pakinggan natin silang mabuti. Kasi habang tayo nakikinig, mapapabuti po tayong lahat. Mapapabuti tayong lahat. Nakakalungkot pong isipin itong istorya pong ito ni Jonah. Sinabi ko nga po kanina, tinawag tayo ni Lord para maging channel of blessing. Hindi po ng curse or disaster. Blessing upon blessing. Kumbaga sa taong ito, may tinatawag tayong the power to prevail and grace to govern. Oh, ang sarap po niyan. Maganda po niyan. Pero siyempre pa, kailangan po natin patuloy po tayong makinig ng tama sa harapan ng ating mga pastor, sa harapan ng ating Diyos. Sabi po rito, we will never enjoy the presence of God if we are not willing to go beyond our limitation and boundary, because the Holy Spirit is moving forward in His own season. Alam niyo po ba, napakalaga po ng bawat sandali na inilalagi po natin dito sa mundo. Kaya binibigyan ko po ng pansin yung pakikinig. Kasi kung minsan po, kahit kami mga pastor, may problema po sa pakikinig. Naalala ko huli. Sabi po ni Pastor WRB, yun bagang quick to understand, sabi niya. Kasi anya ang taong marunong makinig, madali siyang makaintindi. Yung word na quick to understand. Tama ba mga kaibigan? So we will never enjoy the presence of God if we are not willing to go beyond our limitation. Ano-ano ba ang ating mga limitations and boundary? Ang dami po niyan. Ang dami po tayong mga tinatawag na limitation na dapat po nating ma-break, dapat nating ma-overpower. Because the Holy Spirit is moving forward in His own season. Hindi ho tayo hihintayin ng Panginoon. Every time He moves, hindi niya po tayo hihintayin. Hindi po siya maglalaan ng another chance or di kaya'y panahon para po tayo hintayin. Sabi nga po, ang mga ibon ay alam po nila ang kanilang season. Alam po nila, lalo na po yung mga nagmamigrate na mga ibon,
galing ibang bansa, papunta dito sa bansang Pilipinas, alam po nila kung kailan po muli silang babalik sa kanilang bansa pinanggalingan. Because they know their season. So especially to us, being Christian, mahalaga pong alam po natin ang season po ng paggalaw ng ating Panginoon na dapat nating laging sabayan. Siyempre, sa bawat season, there is always a price that we need to pay. There is always something that we need to sacrifice in order for us to move forward according to the season of the Holy Spirit. Amen, mga kaibigan. Mahalaga po ang season po ng Diyos. Tama po? Alam naman po natin lahat, ang mga nagbabasa ng salita ng Lord, na may mga istorya po sa Biblia na may sarili pong panahon. Tingnan po ninyo, saglit lang. Ang season po na ibinigay ng Lord sa mga old generation of Israelites ay 40 days po lamang. That's the season of God in order for them to reach the place of Canaan. Pero hindi po sila nakaabot. Dahil ayaw po nilang umayon sa galaw ng Diyos. Ayaw po nilang umayon sa panahon na taning ng Panginoon. Kaya ang malungkot po doon sa istorya pong iyon, yung 40 araw ay pinalitan ng Lord ng 40 taon. Lahat pa sila hindi nakaabot. Yung old generation of Israelites, they all failed na makaabot po sa lupang pangako. Dahil ang problema po sa kanila, hindi po nila masunod. Ayaw nilang sundan ang season ng Panginoon. Masamantalang kung tutusin po ay napakabilis lamang po ng kanilang biyahe mula Egypt hanggang Canaan. Kaya mahalaga po yung season. Amen. Ito hong ginagawa na ito, na every 5 o'clock in the afternoon, this is the season of God for us to receive continuously the impartations, for us to receive continuously the word from God. Hindi po natin alam kung hanggang kailan lang po itong season pong ito. Pero ang maganda ho rito, kapag alam mo that this is the season of God, you will grab the privilege to hear, to receive the message from God. Dahil alam mo na ang season pong ito ay napakahalagang season. Para po sa akin, ang season pong ito ay isang season na napakasagana ng pagkain spiritual. Because I believe God is preparing us for the great revival. God is preparing us for the great season. Kaya ang ginagawa niya ngayon, sinasanggapan tayo ng napakaraming sangkap, ng napakaraming mensahe upang magawa mo at magawa ko ang pinagagawa ng Lord sa atin. Kaya, don't ignore, don't miss this opportunity, this privilege. Dahil every 5 p.m., lagi pong may live streaming. Every Sunday, lagi pong mayroon. Bakit po ito ginagawa ng Panginoon? Dahil this is the season
of God. For us to receive continuously the manna, the bread from heaven. Di po ba? Dahil ang Lord ay pataas ang kanyang galaw. Ika nga po. So sabi po rito, our simple disobedience to the Word of God can result to something we do not want, because the Lord will never overlook every fault that we commit. Tingnan niyo po ha, yung pong ating simpleng pag-ignore ng pagsunod sa sinasabi ng salita ng Lord, yung simple nating pag-ignore sa pakikinig ng salita ng Lord, may resulta ho ito. Ano pong sabi rito? Therefore, He wants us to become more accurate in observing all His instructions and principles. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Naway, tayo po'y napagpala ng Panginoon sa ilang makataga na ating narinig ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, ang bawat pamilya, individual, bawat simbahan. Tayo pong lahat ay patuloy na tumanggap ng pagpapala mula po sa bukas na kalangitan. Maraming salamat po. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.